So ayun na nga guys, isa sa mga reason kung ba't ginawa ko tong video na to, it's simply because minsan akong nagkaroon ng bad experience sa tindahan ng battery, no? Dinala ko yung battery ko, chinarge nila, then tinesting, actually chinarge nila, no? Tinesting nila yung voltage, so nag full charge, binalik sa sasakyan, umandar. Tapos at a certain point of time na ginagamit yung sasakyan, after a day or 2 days, naglobat na naman yung battery. So binalik ko doon sa pinag-charge ng battery. Ang sabi is dead na nga raw yung battery. Ang pagkakamali ko lang, tinest nila yung voltage pero hindi ko siya pinaload test. That's the reason why kung ba't bumili ko ng sarili kong battery load tester. Kasi syempre aalokin ka nila ng bagong battery. Dahil sabi nila sira na yung battery mo, bili ka na ng bago. So desperate ka o mapipilitan kang bumili. Kasi nga offeran ka nila na yung luma mong battery, since hindi mo na siya magagamit, yung minus na lang yung halaga nun, 500 pesos. Pero ang totoo nun, yung battery ko pala na yun, gawa pa. Ang may problema dun sa sasakyan is yung alternator. So ibig sabihin, nagbayad ako ng battery na bago, tapos yung battery ko na po pwede pa, binili nila as junk. Then I don't know kung ibebenta nila yan as surplus kasi buo pa pala siya, no? So I hope na makatulong sa inyo itong video na to. So good day sa inyo, no? Just want to share something na makakatulong lalo na dun sa mga may sasakyan, no? Na nagpapacharge ng battery because of nalobat daw. Marami kasi hindi nakakaalam na pagka nagpa-charge ka ng battery at fully charged na, buong akala mo okay na, no? Dapat po kasi kapag magpapacharge kayo ng battery is after charging the battery, ipa-load test nyo. Kasi yung iba, testingin lang yung voltage reading kapag lumagpas na sa 12.4, 12.5 or 13 something, sakala nila okay na, no? Minsan kasi may battery na full charge pero wala na siyang capacity para i-drive yung load. Ano ba yung load? Yun yung pagbabatuhan ng kuryente ng baterya, katulad ng mga starter, katulad ng busina, ilaw, no? Fully charged nga siya pero pag ginamitan mo na siya ng ilaw or ng starter, hindi na niya kaya, no? So gagamit tayo ng voltage tester, no? Nabili ko to sa online, parang I think 200 plus, no? So ito, ang reading lang nito is voltage. Hindi niya kayang i-determine kung kaya pang i-drive nung battery yung mga loads, no? So gagamit din tayo nito, no? Ito naman yung battery load tester, meaning matetest niya yung voltage kung puno na, and then pwede mong i-test kung kaya pang i-drive nung battery yung mga load. So medyo ito kasing battery na to analog talaga. Ginawa ko lang siyang hybrid, no? Nilagyan ko ng voltmeter na pang motor, no? Nabili ko lang din sa online, then tinap ko na lang to sa loob, no? I did some tweaks para maging accurate kasi medyo may trust issues ako pagdating sa analog reading. So ginawa ko, nilagyan ko siya ng digital meter para at least kung hindi man ako palagay dun sa reading ng analog, at least dito kita natin, no? So sige, testing na natin. So yun na nga, we have two batteries here.
isang pang 4 wheels tsaka isang pang motor. So chinarge ko na to using my Creston jump starter charger, no? So para at least alam natin. So first we will determine the voltage using this voltmeter. Actually, this is not a battery tester, it's a simple voltmeter. So kung plano nyong bumili nito, sayang lang pera nyo kung battery tester lang ang di naman ang gusto nyo mangyari, kasi kaya lang yung i-test dito yung voltage, pero yung load or yung life strength ng battery hindi niya nakaya. Okay, so testingin natin. So testingin muna natin tong maliit. Tap natin sa positive, then tap natin sa negative. So as you can see, 12.4 siya ang reading niya. Then ang nakalagay dito sa device daw ay medium. So meaning sinasabi niya na pwede pa daw yung battery. So then we will check naman yung malaki, no? So tingnan natin kung sa voltage is parehas. So halos hindi nagkakalayo, no? So ito ay 12.5, tapos nakalagay is full. Kung ite-test naman natin ulit dito, ay sorry, hours pala. So 12.3, a difference of 0.2, no, hindi nagkakalayo. So ikaw, pag nagpa-charge ka, siguro dinala mo to mga 9 volts na or 10, tapos chinarge nila, akala mo ngayon okay na, no? Kasi nakita mo full charge, pero hindi naman dun kasi natatapos para malaman natin kung usable pa ba yung battery natin o hindi. Sayang din yung pagpapacharge dito sa lugar namin, 30 pesos eh. So pina-charge mo, ang habol mo is magamit yung battery, is pag uwi mo, pagkabit mo sa sasakyan, hindi rin naman pala gagana, no? So now we will now use the real battery load tester. Yun ang pagkakaiba ng battery tester na yun sa battery load tester, kasi ito tetest niya yung voltage kung fully charged, and then matetest mo rin kung capable pa bang magamit yung battery, no? So testing natin. So dito ang reading niya halos parehas. So testingin natin ito, itong malaki muna. So tatap natin itong negative lead sa positive lead. So kung makikita nyo sa reading kanina dito, 12.5, sa kanya 12.6. So iba-iba. Dito naman sa analog reading ko 12.2. So that's the reason kung bakit nagkabit ako ng digital meter dito. Okay, so 12.6. Testingin naman natin to, no? It's 12.2. So a difference of 4 na. So kung iisipin mo, pwede na. Pero pag pinindot mo to or pinrest mo to, dun mo malalaman kung usable pa, no? Kasi pag pinindot ko to at yan ay bumagsak, ibig sabihin wala na. Kahit full charge yung voltage mo, yung ampere, hindi niya na kayang itulak yung kuryente, no? So tetestingin natin. As you can see, wala na, nag 11.6 na siya. So aakyat pa yan pagka hindi mo siya ginamit, magto 12 pa yan pagka at rest. Pero pag nilagyan mo na ng load or nag electric starter ka na, nag-ilaw ka na, wala na nang lumalabas na kuryente, or meron man, napakahina na lang. So nagre-reading pa siya ng 11.5 or 11.6, minsan papalo pa ng 12 yan. So ayan, no? So testingin naman natin ito. Since naparehas siya kanina ng reading, full charge naman parehas natin sa ating charger, testingin naman natin ngayon kung capable pa bang
tulak ng kuryente to at magbigay ng energy dun sa loads natin. So, tetest natin. So, as you can see, nasa panel pa siya ng good. So, meaning, pag nag-load ka or nag-starter ka na sa sasakyan, nag-ilaw ka, meaning, bumabagsak lang siya ng 10.7. And then, pag nirelease mo yan, babalik siya sa state ng 12 point something pataas. So, meaning, itong battery na to ay capable pa mag-drive ng mga load. So, kung test mo lang yung voltage niya, parehas talagang lalabas puno. Kaso nga lang, ang tanong, usable pa kaya? So, nagsasayang ka lang ng pera kung charge ka ng battery. So, I hope na na-enlighten ko kayo sa voltmeter. Actually, this is not a battery tester. This is a voltmeter. This is the real battery tester. Okay? So, yun lang. Pag magpapa-charge kayo ng battery, bago nyo kunin or bayaran, pa-load tester nyo muna. Kasi minsan itetest nila yan full charge, pero hindi nila gagamitan ito. Kasi syempre, lalabas doon na chinarge mo nga, kaso hindi na capable yung battery. Kaya hindi nila yan siguro chinecheck at papakita lang nila sa iyo na full charge para nga naman magbayad ka dun sa pinacharge mo na battery. Pero yet in fact, ang mentality kasi natin, kapag ka nalaman natin na sira na, iwan na lang natin sa kanila yan, no? Basura lang sa atin. So I hope na enlightened ko kayo. Okay? Salamat.